Dito. Lalabas ka na pasok tadi. Bawa dit, but may isa pa rito. Ano na yan? Kahit nakapatayan siya, tuloy-tuloy pa rin yan yung ano. Wala eh. Balik ka ng Okay, nakita ko na. ay magandang gabi sa ating lahat. Magsimula na po tayo sa mga papapurihan po natin ang Diyos. So, uwitin po natin ang aming Diyos. Dito. Chairman po sa Kaakay ko ni Pastor Paul. Dakilang Ama, makapangyarihan. Salamat po Ama sa buong maga po na binigyan mo sa amin ng kalakasan. Salamat po Ama sa arunungan na binigyan mo sa amin ng Diyos. Tunay Panginoon ang amin. Ikaw ang Diyos na kasama namin. Lord, humingi po kami sa iyong kapatawaran. Nakapagsalita mo kami, nakapag-isip kami sa aming kapwa. Lord, aarap kami sa inyo. Humingi ng tawad. Inisin niyo po ang aming kaisipan. At alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na lahat ng bagay na aming kailangan ko, sasagot walang iba kundi kayo, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito. Nandito po kami hindi po ito kasama ka namin sa oras na ito sa aming pagsampa. Salamat po, Diyos. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ano man ang mga bigat na dalahin namin, sinabi mo sa salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, ano man mga bigat na sa likod namin, ikaw mag-aalis nito, Panginoon. Dati kami nga, alam ko, Panginoon, na sasamahan niyo po kami, Panginoon. Sa oras na ito, sa aming gawain, bigyan mo po kami ng karunungan
at ang tagapagsalita. Panginoon, na ikaw magbibigay sa kanya ng sa lahat ng kanya sasabihin, Lord, nagmumula sa ito, Panginoon. Salamat po, Ama, na mapag-aralan namin yung salita, Panginoon. May apply po namin sa bawat buhay namin, Panginoon. Napakalaga, Panginoon, yung salita, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at salamat sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Ipatuloy po natin po rin ang Lord sa bakit nga ba pinupuri ko? Nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sa salamat
Walang makapag-iwala. Wala man itong kapag Wapon. gaano malayo, gaano man kalayo, pag-ibig mo'y Lumulog kami sa mahal mo, magkakamba sa'yo. Oh Diyos, gaano ang You ang langit. Wapon. Boss, may dada. Yes, Lord. God. Yes, Lord. Para magdapat kang purihin, awitan ng mga papuring awit mo, Diyos. Kaya dalangin namin, O God, ang mga papuring awit mo, Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Sinasagsamba namin sa iyo, God, sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita o naiitis mo man, O Diyos. Sapagat ikaw ay Diyos na buhay na naglikha sa aming kayo.
Pagpalain po ang lahat na narito. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo po kami. At sa bawat lugar, mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng mga salita namin pong papakinggan at mula sa inyong mga sulat ng Lord. Kaya purihin ka, kakinahin ka na ba sa amin sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng magsabi na Amen. Okay, salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. No? So, welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon na ginagawa po natin tuwing pong Lunes, no? At salamat po sa inyo. Sa loob po ng isang oras ay mapagpala po tayo ng Diyos, no? Kung kanina ay tayo po ay nagpupuri, umaawit para sa Panginoon, ngayon naman ay tayo po ay makikinig din ng salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos namang mangungusap sa atin. So, bago yan, ay bagong magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon. Handa, si Chairman po, pangunahan po natin, Chairman, sa pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una. Kilala ko ang Panginoon, pero tinanggap ko ang Panginoon. 1987 hanggang ngayon, hindi ako umiwalay sa Panginoon. Sa kabila namin sa may dumating na pagsubok, sa Kanya lang ako umaasa. Pinagdaan ko lahat ang bagay, pinagdaan ko lahat ang hirap, daan ko lahat ang anumang bagay na nangyayari sa buhay ko, pero never akong tumigil sa Kanya. Kaya isang araw sabi ko, Lord, salamat kasi hindi ko kayang isipin yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kung sa sarili ko, hindi ko kayang mangyayari sa buhay ko, pero hindi ko kalay na. Kaya nakita ko ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, talaga naiyak ako dahil sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kasi, wala sa bata ko, hanggang lumaki ako, hanggang nasawa ko, hanggang anak ako, nandun yung nahirapan sa buhay. Pero hindi ako sumubok dahil sa Panginoon. Hanggang ngayon, natikman ko yung ganito, natikman ko yung binigyan niya ako ng yung ano ako sa sarili ko na meron akong sandigan eh. Parang dumating mo yung pagsubok pero nandun siya eh. Hindi niya ako pinababayaan. Hanggang dumating yung punto na nakaalis ako, nakapunta ako sa ibang bansa. Sa sarili ko, hindi ko kaya makasakay ako ng aeroplano eh. Pero napakabuti ng Diyos eh. Nang ginawa niya sa akin, talagang naiyak ako talaga sa Kanya dahil sabi ko, Lord, salamat sa iyo na sa kabila ng pinagdaanan ko, inangat niya ako, linigay niya ako sa tamang kalalagyan. Hindi lang maganda pang kalalagyan ko sa mga anak ko. Narating ko ibang lugar. Pinakita niya ginawa niya eh. Salamat talaga sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos tayo lahat. Huwag tayong iiwalay sa Panginoon. May pagsubok, sa Kanya tayo tumawag. Huwag tayong bibitaw. Kasi ang panampalataya, siya lang maging sandigan natin sa buhay. Amen. Kaya, tulad niyo, ganyan din ako nung araw eh. Hindi naman lingid sa kanila eh. Hindi nalingid ka Ate Anday. Kung anong buhay kay Paul, hindi lingid ang buhay ko nung araw. Maganda pa yung bahay niyo eh. Maganda pa yung bahay niyo sa bahay ko nung araw. Pero, mula nang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko 1987, ang paano ko, 200, pero nung tinanggap ko, binigay ko sa Diyos, sabi ko, Lord, hindi ako perfecto, pero nagpatuloy ako sa gawain ng Panginoon. Nandun pa rin ako hanggang ngayon. Sa totoo lang, sabi ko nga sa mga tao dyan, wala ako talagang time na yun. Pero nanandigan ako, sabi niya noong time na 2000 pandemic, nakaiga ako, paramdam ako, umiikot ako. Alam mo sino tinawag? Hindi yung pera, hindi ko tinawag kung sino. Mingi akong tulong sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Lord, tulungan mo ko. Sa pangalan sa name of Jesus, na Tagalog po. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya sabi ko sa araw talaga, umagang-maga, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Talaga, tumutulo po yung luha ko dahil napakabuti po ng Panginoon. Dahil yung time na yun, alam nila, hindi ako makatulog, hindi ko maintindihan sa sarili ko kung ano ako. Kaya salamat talaga sa Panginoon, talaga umiyak. Tumutulog talaga, hindi matuloy. Hanggang ngayon, dala-dala ko, dahil hindi naman hindi sa damdamin, talagang ginawa ng Diyos sa buhay ko.
Ganon siya kabuti ang Panginoon. Kaya po kayo, mga kapatid, kayo, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Kahit saan kayo nagtatrabaho kayo, Lord, tulungan niyo po. Huwag niyo sabihin ganito ako, ano, mahirap ako. Huwag, may gagawin ng Diyos. Magantay lang tayo ng time. Ang anak ng Diyos nagtatagumpay. Amen. Kaya po tayo, sinishare ko po talaga kayo. Kasi naman dito, lahat tayo. May gagawin at may gagawin siya. Hindi man tayo maasa, pero prayer, Lord, tulungan mo ko. Kasi, hindi niya tayo iiwanan. Iyak ako talaga sa Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Talagang, iniisip ko na napakabuti talaga ng Diyos. Kasi panagbigyan mo, di ba siya? Amen. Amen. Kaya tayo, malaki. Yung binigay niya material, pero hindi lang material. Lahat ibinigay niya sa akin eh. Talagang, kung mamamatay lang na. Mamamatay na ako, talagang alam ko. Pero never, pinangawa ko, Lord. Hindi nga ako makagalaw eh. Sabi ko, mamamatay na ako talaga. Pastor Jesse. Pastor ka nga alis natin si Ate Nonet. Pastor kayo nga alis. Ewan ko bakit dumating yung time na yun. Sabi ko, Pastor, huwag mo ko iwanan. Sabi ko, Ate Nonet, huwag mo iwanan. Si Ate Anday, hindi sila maalis sa tabi ko. Nananalangin po ako sa Diyos lang talaga ako maaslo. Wala akong ibang inasa kundi ang Panginoon tayo ngayon. Nireview ko, lumaban ako. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, na nagtagumpay po yung anak ng anak mo. Nagtagumpay ako sa pamagitan po ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen. Amen. No? So, purihin ng Diyos na buhay ng ating chairman na talagang mula na makilala niya ang Panginoon ay nagpatuloy siya sa salamat ka rin sa Panginoon. Amen. Sa atin po, halos kapantay o sabi nga, may dalawang destination tayo, tawag na predestination. Iba-iba yung paglalagay sa atin ng Panginoon. Hindi kapalaran. Huwag kayo maniwala sa kapalaran. Wala kang mababasa sa Biblia kapalaran. Ang Diyos ang nagsasalanta ng buhay natin. Iba-iba yung kalakaran. Hindi lahat pari-parihas. Tama si Chairman. Sa kanya yun. Sa akin iba, bilang mga ngaral, tinawag ako ng Diyos. Noong Biyernes pa lang, ay linggo, mga ngaral ako sa kanila. 2 araw, bagong 2 araw, sinumpong ako ng sakit ko, yung talampakan ko, sakit. Hindi ko alam kung ano nakatusok, pako ba, bubo. Pinapabayaan ko na maga. Sabi ko, Lord, paano ako makakapangaral? Hindi ako makalakad doon. Hindi ko naman pwede indyanin si Pastor Alan. Baka pintasan ako sabihin, iba namang pastor yan. Wala isang salita. Ang Bible nagtuturo. Oo. Hindi kung hindi. O kaya gumamit ka ng luluubin ng Panginoon. Ang problema, sabi ko, Pastor, nung nakarang Bible study, sino sa linggo? Ikaw. Umuo ako. Nagkataon, Biyernes, mamagawin pa ako. Sabi ko, Lord, humingi po ako sa iyo ng kunting tulong na makapangaral ako, Panginoon. Dahil mahalaga po na ako yung sinubo. Pag hindi pa ako dumating doon, hindi lamang ako sa iyo nagkulang, kundi doon sa pastor na ginamit mo na tinawag ako. So, uminom ako na may nagamot na kapitbahay namin, may pinamik, hindi mubra. Ginawa ko, pinipilit ko talaga, sakit eh. Sakit. Ginawa ko. Nanghingi ako sa kapitbahay ko uli ng ibang gamot ang inano niya eh. Medyo kumalma. Pero pag ang kalma niya, pag pinipilit ko yung apak ko, sakit. So, nilakad ko yun. Pastor, nakaraber ako pa. Sabi ko, kunting case na lang, ayan na yung church. Tama-tama, nagsisimulaan na. So, habang nangangaral ako, naiaapak ko na ng gusto. Wala na akong nararamdaman na kirot. Nangaral na ako. Hanggang sa matagumpay na iraos namin. Pag-alis ko, sabi ko, Lord, salamat. Talagang totoo ka nga. Amen. Totoo, pag mangangaral talaga, hindi mo siya pababayaan. Yun po ang aking pasasalamat. Amen. So, purihin ng Diyos, no? Hallelujah sa buhay ng ating mga ngaral, lingkod ng Panginoon na siya dati rin ay hindi rin nakakilala sa Panginoon pero nakakilala siya
dahil nga ay siya sa mga tinawag ng Diyos para maglingkod po sa ating Panginoon. So ngayon ay wala na po tayong oras sa pasasalamat kasi isang oras lang po tayo, no? At meron pa tayo natitirang 23 minutes, no, para sa salita ng ating Diyos. Ando na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. So yan, ang inyong pong lingkod, ang mangangaral ngayon, sapagkat kami po ay salitang kami ay mangangaral, pagkatapos ko sa sunod, sila naman, paikot po kami na nagpapagamit sa Panginoon, no? Kumbaga sa ano ay, ang Diyos po ang gumagamit po sa amin para ma-share o magpahayag ang mabuting balita. Sa oras po ito, ating pong pag-aaralan, ano nga ba ang tao? Ano nga ba ako? Ano ba tayo? No? So yan po ang ating pong pag-aaral. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito, Diyos. Pagpalain niyo po ang batya sa amin. Ikaw ganang patuloy po na manguna. Gabayan niyo po kami at turuan niyo po kami na ang iyong mga salita ay maunawaan po namin at ito po yung magbigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming buhay, sa aming puso habang kami narito sa mundong ito, Diyos. Naniniwala po kami, Ama, na darating ang panahon ay kami pupunta sa iyo, God. Pero habang kami narito sa mundong ito, gabayan niyo po kami sa pamagitan ng mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So dito ay pinag-aaralan po natin ang ano nga ba ang tao. Sa pasimula po ang tao ay nilikha ng Diyos, no, na tinatawag na trichotono. No? Pag sinabi kasi ng trichotono, nabuhay ang tao sa body, soul, and spirit. Yung dichotono, nabubuhay lang ang tao sa body and soul. No? So, dalawang klase kasi ang tao. May trichotono. Tayo po yung tinatawag na trichotono. No? Tayo ay nabubuhay sa body, soul, and spirit. Pag sabing nabubuhay, nagugutom ka. Tama po ba? Nagugutom ka. Ibig sabihin, nangangailangan tayo ng mga bagay para matugunan yung ating pangangailangan. No? Katulad ng ating soul, nangangailangan po ang ating soul, hindi, ng ating spirit ay nangangailangan din ito. Yung pangangailangan ng ating spirit, katulad ng ginagawa po natin. Pero dumating ang panahon, ay ang tao na nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang larawan, ito ay nagkasala sa Diyos. Nang magkasala ito, siya ay naging dichotono. Ibig sabihin, nawala yung isa niyang buhay. No? Kasi sabi ng Biblia na dahil yung taong nagkasala sa Panginoon, siya ay namatay. Sabi ng Diyos, huwag niyong kainin ang bungang kahoy yan sapagkat kayo ay kumain niyan, kayo ay mamamatay. Pero nung hindi pa sila nagkakasala sa Panginoon, ay nabubuhay sila sa tinatawag na trichotono. Na ibig sabihin, nabubuhay sila sa body, soul, and spirit. Ang spirit kasi, ito yung galing sa Diyos na mayroong communication sa Diyos. No? Nung magkasala sila, ito ay namatay. At ang nabuhay na lang sa atin, yung tinatawag na dichotono. Ibig sabihin, nabubuhay na lang tayo sa body, soul, and spirit. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Pumunta siya rito para muling mabuhay ang ating espiritu. No? Para muling mabuhay ang ating espiritu. Kasi namatay nga tayo sa espiritu. Namatay tayo. Kaya nung pumunta rito si Jesus Christ, para tayo muling buhayin ang ating espiritu dahil ito yung communication natin sa Diyos. Yung ating espiritu. Ayan. Kaya sabi sa Biblia, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay ayon sa espiritu. Kaya lahat ng nakipagsa kay Kristo ay nabuhay din ayon sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John 3:3, maliban ipanganak na muli isang tao ay hindi siya makakapasok sa karyan ng langit at huwag kayong magtaka sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. At huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Kasi nga, namatay nga ang ating espiritu. No? Namatay ang ating espiritu. Kaya, nabubuhay na lang ang tao sa dichotono. No? Ngayon,
nung nakilala natin si Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo, muling binuhay ng Diyos ang ating espiritu. Sabi sa banal na kasulatan, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Siguro, Pastor, no, kasi hindi naman siguro yan yung sinasabing na binuhay tayo na yung iba tao pa tayo, di ba kakasala. Yes. Siguro tinanggap yung tao na yun patulad. Example ako, magnanakaw ako, example. Yes. Sinurek niya yun, patay ka sa yung katawan natin, di ba makasalanan. Yun ang ibig ko siguro sabihin, Pastor, na pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang Panginoon sa buhay mo, siyempre wala ni dati yung pagkatao, Yes. bago na eh. Yun siguro ano yung Pastor. Di ba? Yan. Ganun ang ano nyo, di ba? Yun ang ibig nyo sabihin dyan eh. Na, katulad ko, kasalanan ako ngayon, kaya kumilala ako, tinanggap ko si Panginoon, si Jesus Christ sa buhay ko. Wala rin dati kong pagkatao. Yes. Bago ng ano, bago na yung pagkatao ko, sa nabuhay na ako sa Panginoon, wala na yung dati, yung ugali ko, wala na yung gano'n. Masasamang ugali, kung ano man yun. Yun siguro yung tinatarget ni Japas. So, ang tinatarget natin dito, Maganda yung maliwanag. yung magkaroon tayo ng communication sa Diyos. Kasi, Tanggapin mo na kasi, Pas, ganito yan eh. Bago magkaroon communication, yung dati ko, sabi ko sa inyo, dati akong magnanakaw, dati akong ganito, dati akong ganito. Example lang. Siyempre ngayon, tanggapin mo lang. Parang tinanggap, magkatulad kami karang gawain, nakarinig tayo sa salita ng Diyos, tinanggap, ganito pala ako. Hindi na pala ako, tanggapin ko si Jesus Christ sa buhay ko. Bagong tao na ako, wala na akong dating marumi. Ako malinis na. Yes. Siguro gusto na ni Pastor. yan. So, Para ano na eh. yeah, para direct to point na pinakikita natin dito, pinag-aralan natin kung sino nga ba talaga tayo. Hindi, Pastor, tayo nga eh. Sabi ko para maano nila, Pastor. Para maunawaan nila, no? Para maunawaan nila. Yan. So, ang pinakikita ko dito, na ang tao ay merong pagkukulang, kasi pag hindi pa natin nakikilala si Kristo bilang Panginoon sa pag-isang ating buhay, kulang pa ang ating pagkatao. Ibig sabihin, kulang pa. Ibig sabihin, nabubuhay ka lang sa body and soul. Ang kulang sa'yo, yung espiritu mo. Kasi nga, ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. No? Body, soul, and spirit. Nung magkasala ang tao sa Diyos, namatay ang kanilang spirit. No, sabi doon sa banal na kasulatan, ay ang espiritu ay bigay ito sa atin ng Diyos. Ito yung communication natin sa Panginoon. Nung magkasala ang tao sa Diyos, so doon nagkaroon tayo ng pagkahiwalay sa Diyos. Nahiwalay. Ibig sabihin, nabubuhay na lang tayo ngayon sa body and soul. Kaya ang mga tao ngayon, ang mga taong wala pang pananalig at panampalataya kay Kristo, patay pa sila sa kanilang espiritu. Bagamat sila'y buhay, ngunit sa paningin ng Diyos sila ay patay. Ibig sabihin, wala pa silang relasyon sa Panginoon. Kasi nga, ang pinaka-relasyon ng Diyos sa atin, yung ating espiritu. Kasi ang ating espiritu, ito yung nanggaling sa Diyos. Ang sabi doon sa mga ngaral, sa banal na kasulatan, sa mga ngaral chapter 12 verse 7, ay ito po yung nanggaling sa Diyos, yung ating espiritu. Sabi niya, alalahanin mo ang Diyos, bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. So, ibig sabihin, yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, ito yung galing sa Diyos. Ito yung galing sa Diyos. Ibig sabihin, ito lang ang nakakakilala sa Diyos. Ito lang yung nakakaramdam sa ating Panginoon. Kaya meron tinatawag na buhay spiritual. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tao ay, ang kabuuan ng tao, mayroon siyang body, soul, and spirit. No? Body, soul, and spirit. So pinakikita dito na kailangan nating makumplito ang ating pagkatao. Makumplito. Ibig sabihin, para makumplito ang ating pagkatao,
makilala natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat siya lamang ang merong kapangyarihan na bumuhay ng ating espiritu. Kaya sabi doon, ang lahat ng nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo ay muling nabuhay katulad ng pagkabuhay ni Kristo. Na si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo, nabuhay na ang kanilang Espiritu, kaya kumpleto ng kanilang pagkatao. Meron silang body, soul, and spirit. Ibig sabihin, nauunawa nila ang mga bagay na spiritual. Nauunawa nila ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay maunawaan lang to sa paraang spiritual. No? Manawaan lamang to sa paraang spiritual. Kaya, ngayon, kapag ang tao ay nabubuhay na lang sa body and soul, wala siyang ganitong pananaw na pananampalataya. Para sa kanila, ang ganitong gawain, ito ay isang kahangalan. Walang kwenta. Mas gugustuhin pa nilang pumunta sa inuman, pasyalan, kasi nga, yun lang kanilang buhay. No? Yun lang kanilang buhay. Pero, kapag buhay na ang espiritu mo, mahalaga ang ganitong gawain, sapagkat ito yung pagkain ng ating espiritu. No? Pagkain ito ng ating espiritu. Ibig sabihin, kumakain tayo hindi lamang sa pagkain dito sa mundo, kundi kumakain din tayo ng pagkain spiritual, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, kumakain ako ng mga pagkain hindi nyo alam. Ang pagkain ko ay ang salita ng Diyos. No? So, ibig sabihin, sa ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo, makukumplito lamang ang ating pagkatao kapag tayo ay nakilala natin si Kristo. Ako dati, wala akong pananampalataya kay Kristo dati. Although may tinatawag akong Diyos, pero naramdaman ko sa sarili ko, parang kulang pa rin ang pagkatao ko. Dahil nga, hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos. Ang pagkakilala ko sa Bible, alam mo ang pagkakilala sa Bible, gawa lang ng tao yan, walang halaga yan. Kasi nga, hindi ko sa naiintindihan, hindi ko sa nanawaan, dahil patay pa nga ang aking espiritu. Pero mula nung tanggapin ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng isang pastor, no? Si Pastor John Rosales, siya ang ginamit ng Diyos. At ang aking mentor, ito si Brother Paul. Nung makakilala ko sa Panginoon, siya yung nag-ano sa akin. Sabi niya, Lan, magbalik loob ka na sa Diyos, malapit nang dumating si Kristo. Sabi ko, kaano ko lang, kumbaga hindi ko pa naiintindihan sinasabi niya. Pero nung nagpatuloy ko sa Panginoon, nawaan ko na ang buhay ko pala, kapag wala ako kay Kristo, kapag namatay ako sa mundong ito, hindi ako pupunta sa langit, kundi pupunta ako sa impyerno. Kaya, doon ko naunawaan na napakahalaga pala sa buhay ng isang tao na maging kumplito ang kanyang pagkatao. No? Maging kumplito. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi niya roon, ay, yung ating kumplitong pagkatao, sabi na naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So doon ay pinakikita na meron makukumplito lamang ang buong mong pagkatao kapag nabuhay na nga ang iyong espiritu. Kasi dati tayong patay, sabi sa Biblia, kayong mga hintil, kayo ay dating patay. Ngunit, sa pamamagitan ng bautismo, sa pagkipag-isa nyo, ngunit sa pamamagitan ng bautismo, kayo'y muling binuhay ng Diyos. Muling binuhay. Kaya, anong binuhay sa atin ng Diyos? Yung ating espiritu. Kaya nga nang si Kristo ay namatay, pinuntahan niya mga espiritong nakabilanggo. Kasi nga, ang ating espiritu, hindi ito namamatay eh. Ang namamatay lang sa atin yung ating body and soul. Kasi ang body and soul, ito yung nanggaling sa lupa. Ito yung tayo. Yung ating espiritu, ito yung nanggaling sa Diyos. Kaya kapag namatay tayo, ito yung babalik sa Diyos. Yung haharap sa Diyos.
Kaya sabi ni Stephen, Ama, alalahanin mo, Panginoon Sos, alalahanin mo ang aking, ay tanggapin mo ang aking espiritu. Ibig sabihin, ang aalis sa katawang lupang ito ay yung ating espiritu, yung haharap sa Diyos. Ito yung maparusahan ng Diyos. Ay, paano yung body and soul natin? Ang body and soul, basta sa Biblia, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Ibig sabihin, babalik ito sa Diyos. Babalik ito sa lupa yung ating body and soul. Kaya may second coming. No? Natutulog lang ito. Natutulog. Ibig sabihin, sabi roon sa banal na kasulatan, na sa pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga natutulog, no, ay muling ngang bubuhayin. Muling bubuhayin. Sino yun? Tayo yun, no? Tayo yung mga yung mga taong namamatay sa mundong ito. Ang kanilang body and soul ay nandito pa sa mundo. At ang kanilang espiritu, ito yung haharap sa Diyos. Sabi ng banal kasi minsan, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So, ibig sabihin, ang spirit natin, ito yung hihiwalay sa atin para babalik tayo sa dating anyo. Ano ba tayo dating anyo? Ang tao ay ginawa ng Diyos mula sa alabok at ito hiningan sa ilong at naging kaluluwang may buhay. Hiningan siya sa ilong at siya'y naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, ang tao ay binubuo sa body and soul. Ikaw yon. At yung espiritu mo, ito yung galing sa Diyos na nagbibigay buhay sa soul, sa body and soul. Kapag kinuha ng Diyos ang espiritu, babalik ka sa dati sa inyong kalagayan na walang buhay. No? Walang buhay. Pero hanggat buhay po tayo, ang patay sa atin, yung ating espiritu. Pero mula nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng iyong buhay, naging kompleto na ang pagkatao mo. Nagugutom ka na hindi lamang sa pagkain dito sa mundong ito. Nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Kasi yun ang pagkain ng ating espiritu. Ngayon, kilala mo na nga ang Diyos. Sabi sa Biblia, ngayon, sabi sa John chapter 4 verse 23, ngunit dumating ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nung mabuhay ang iyong Espiritu, nakilala mo na ngayon ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Dati hindi mo kilala ang Diyos. Ngayon, kilala mo na ang Diyos. Dati hindi natin kilala ang Diyos. Pero ngayon, kilala na natin ang Diyos. Bakit? Nakilala na natin si Kristo. Siya ang bumuhay sa atin mula sa mga patay at muli tayong binuhay. Kaya ang tawag sa atin, trikotono, na nabubuhay na tayo ngayon sa body and soul and spirit. At nagugutom na rin tayo sa dalawang klase, pagkain dito sa mundo at pagkain sa salita ng Diyos. So, purihin ng Panginoon. So, may dagdag ako. Paglilinaw lang, no? Kasi, sabi ni James, ito, okay ma-open, ha? Huwag maghangad ang isang tagapagturo at hindi naman biblikal, dapat nagtuturo tayo biblikal. Kasi magmamana sila, may emphasize siya. Ang totoong termino na ginamit, hindi tayo nilikha ng Diyos. Basahin mo ang Genesis 2:7, nilalang. Iba ang nilalang, iba ang nilikha. Ang nilalang, special creation tayo. Special tayo sa lahat. Kasi kinuha ng Diyos ang lupa, putik, hinulma niya na parang gumawa ng tinapay, siningahan. Pag sinabing nilikha, hayop, isda, nilikha yan, buwan, bituin. Pero ang lalang, magkaiba. Kasi ang lalang, kalarawan natin ng Diyos. Kawangis natin. Ang hayop, hindi kalarawan yan, pastor. Hindi yan kawangis ng Diyos. Hindi, ang aso, ang pusa, hindi yan banal. Tayo ang banal. Kailan tayo hindi naging banal? Nung makasala si Eva at Adan na namana sa atin. At pangalawa, yung sinasabi mo, tama yan, pero huwag tayong gagamit na ang tao nilikha. Kasi ang Diyos mismo, pag nagbabasa ka ng Bible, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sinabi niya ng bigig, magkaroon ng langit at lupa.
magkaroon ng isda, hayop. Ang tao hindi sinabi magkaroon ng tao. Kumuha talaga siya ng putik. Inuluma niya. Kaya nga, espesyal. Tayo espesyal. Kalarawan natin ang Diyos. Awangis natin. Iba tayo, iba ang tao. Ang tawag dyan, lalang. Wala kang mababasang nilika ang tao. Ang nilika, salita ng Diyos. Magkaroon ng hayop. Ba't iba magkaroon ng isda sa dagat? Ang nagpangalan na lang ng isda, tao. Hindi sinabi ng Diyos magkaroon ng galunggong. Hindi. Ang tao nilalang niya. Kaya nga, espesyal, biningahan ka sa ilong eh. Okay. Pastor, Mas magbasa natin yung naniniwala ka ba Biblia. sa dichotomy? Naniniwala ka lang soul and body lang tayo. Ito kasi, sa akin Pastor Wally, doctrine yan eh, doktrina yan eh. Mahirap magbitaw ng ganyan kasi may mga dichotomy. Ako, dichotomy ako, aminado ako eh, hindi ako trichotomy. Hindi. Ang tao dichotomy, pag binasa mo ang Bible, wala kang mababasa. No debate ka, no debate, paglilinaw lang. Wala kang mababasa na sinabi ng Genesis at nilalangan ng tao, ng Diyos ang tao mula sa labok, isa. At nilagyan ng kaluluwa, dalawa. At siningahan, tatlo. Walang ganun eh. Ito, babasahin na natin, no? Yung sinabi mo sa kanila lang, di ba? Pero dito nilikha eh. Oh. Sabi sa Biblia, ganito ha. Genesis chapter 2 verse 7. Linawin lang natin, ha? Sabi niya rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao ayon sa lupa at hininga ng kanyang hininga ng mga butas ng ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. No? Kaluluwang mabuhay, naging kaluluwang may buhay. At ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. May nilikha eh. Ibig sabihin, nilalang at nilikha is the same. No? Pares lang yun eh. Halos Yung parehas. Sa kanila lang, siya lang terms doon. Isa ang Pero terms yung doon. dichotomy, ang sinasabi mong dichotomy na yung tayo soul and body lang, kasi kung walang spirit form tayo, kahit pag nagkasala ka ulit, patay ka na naman, dichotomy ka na naman. Wala ka ng alaala ulit. Ibig sabihin, hindi ka na makakalapit. Imposible, di ba? Dahil dichotomy ka ulit eh. Pastor Wally, ganito ang gawin natin para hindi mapictuan yung tuturo tayo ng hangaran. Maglaan tayo ng Isang araw na lang yan. Ayan. Ayan na. pag-usapan So, na. Huwag natin pag-usapan. Pag-usapan kasi Bible study ito eh. Bible Tama, study. tama. Kasi So, yun, lalabas niyan, para sabi, matutunan naman. manghihibati tayo. Hindi, importante maka... Matutunan. marilit na ano natin, no? Maglaan tayo ng araw. Ayan. Sige. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Kasi ano pa sila, gatas pa yun. Patuloy kayo ha. Patuloy lang kasi Para hindi para Kasi, ay, mga Pwede pinagdaanan nagatas yan. namin ganyan. Kaya, yung sinabi ko sa inyo, pagpatuloy kayo sa Lord. Kasi, hindi kayo mawawalan ng araw. Salit magkakaroon. Yan. So, So- may mga pamilya kayo, kuya. Doctorate kasi. Yo, ha? Yan ang ano nyo kasi pinagdaanan ko din yung ganyan. Hindi kayo nalalayo sa salita ng Asa tayo sa Panginoon. Darating din ang panalalalim din Maunawan niya, niya. lalalim. Sa ngayon, ano pa sila gatas pa. Ayan. So, purihin ang Diyos, no? At naway meron tayong naintindihan at meron tayong nawaan sa salita ng Panginoon. Bagamat mayroong malalim, mayroong ano. Pero ako yung naniniwala, pagpatuloy po tayo para maintindihan po natin at manawaan ang mga bagay na hindi pa natin naintindihan. So, purihin ang Diyos, wala tayong time, wala na po tayong oras. Pwede makihawak yung ating yung salamat sa Panginoon. Mamaya po, pagkatapos nito ay tuloy po tayo doon sa CCF, no? Purihin ang Panginoon. At yun ay karagdagan po natin sa ating buhay spiritual sa ating pong Sama kayo. awitin natin kasi our heart.
Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Ikaw ang tunay na Diyos. Makapangyarihan Diyos. Nag-iisang Diyos. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob at Diyos po namin ngayon. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat sa mga iyong anak na narito na nakinig ng iyong salita. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Salamat sa lugar na ito. At ikaw ang siyang sa aming manguna. Ano man po ang aming mga plano sa buhay. Pangunahan mo kami upang maging matagumpay, O Diyos. Salamat po, purihin ka at sambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos tayo. Medyo malalim yung topic. Right. Dalhin mo na sa anak mo. Happy birthday, ha? Happy birthday. Dadala namin ko. Kung dati si Castillo, tayo kita. Tanong mo, ito na. Che,